Iba pala yung pakiramdam. Amen. Pag bago kadas, hakol kadas. Diba? Hallelujah! Praise God! Thank you. Parang guest speaker talaga ang dating. Teka lang bago tayo mag-umpisa. Are you ready? Amen! Thank you, Lord. Sabi ko kanina, sa sinabi ni Pastor G, na ang daming iba-ibang places from Israel ang nandito ngayon. Parang parang reunion, diba? Parang United Nation. Okay lang ba ako? Sabi ko, bakit? Bakit ang lalayo? Parang kung saan-saang lugar, which is Tel Aviv lang naman ito, di ba? Marami namang taga Tel Aviv. Bakit pumupunta kayo dito sa Tel Aviv? Bakit? Di ba? Ang layo nyo, pero nag-meeting tayo dito sa Tel Aviv. For a common purpose. Amen. Di ba? God's love. Nakon? We feel the love of God in each other. Okay? So ngayon pa lang, nakalimutan ko, sa ganda ng aking lakad, the yellow and the pink, and the salamin. Dito na, Huwag na yung supply. kasi gusto ko, thank you. Ayan. Para nalayo na pumunta, may napasok na niya. Hindi na sinasira dahil nilagay niya. Anyway, thank you sa lahat. Nandito na naman ako. Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Wow, pati TV, ang dami. Nakaka-amaze. Thank you, Lord, talaga. Nakapasalamat ako sa Lord kasi ilang taon na rin ako dito sa Tel Aviv. But then, talagang yung progress, hindi ko matatawanan. Salamat tayo kay Brother Edisco. Thank you so much, bro, sa buhay mo. Thank you, Lord, to God be the glory sa buhay mo. Kasi, pag-uusapan natin yan mamaya. Maka-invite mo rin to. Oo. Invite sa mga taga-ilan. Hi! Meron na namang Nakita niyo ba yung mga pictures nito? Diba? There are different kinds of kulay. Okay. So, by guess, ano ba yan? Mga iba't ibang panahon, iba't ibang kahoy sa iba't ibang kahoy sa iba't ibang kulay. Nako? Mayroong pink, may green, may orange, at may white. Pero sa atin kasi hindi nararanasan yung white, di ba? At saka yung yung dalawa lang yung sa atin. Okay. So, nasaan yung pipes dito? Winter, spring, fall, and summer, and autumn is fall. Autumn, fall, Teka, nasaan ako? Okay. Ngayong gabi, ang ating pag-uusapan ay basahin natin lahat. God's perfect timing in every season. The season of life. It is written in Ecclesiastes 3:1. At bago natin basahin, let us pray. Let us pray. Thank you, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Lord, gamitin niyo po ako na daluyan ng iyong salita, daluyan ng iyong pagpapala, O Lord, the word na sasabihin ko ay mula sa inyo. Gamitin mo lamang ang aking mga labi and anoint my lips and anoint your word. Anoint the ears, anoint the hearers, anoint the heart, anoint the head, na wala silang ibang iisipin kundi ang salita niyo lang. At walang distraction, Panginoon, Lord God, na makaasagabal sa aming pakikinig sa oras na ito. Lord, sa aming pag-aaralan, we pray na ito ay magkaroon sa amin ng impact. Thank you, Father God. This is our prayer in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus Christ. Name of Lord Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. Nakakaano pala, nakakapalibago. Dito, anong sabi dito? Sa Ecclesiastes, ang ating ay Ecclesiastes. Teka, nasaan na? Hindi na naman ako. Ecclesiastes 3:1. Sa Tagalog, mga ngaral, 3:1.
Sabay-sabay nga natin basahin. To everything there is a season And time to every purpose under heaven. Sa Tagalog naman, ang lahat sa mundo ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. So dito sabi dito, di ba? Ang lahat sa mundo ito ay may kanya-kanyang panahon at may kanya-kanyang oras. Doon sa title natin, God's perfect timing in every season. Ano nga ba kinalaman natin sa season na to? Ano kinalaman natin sa panahon? Di ba? Ano ang parang para sa akin pag tiningnan mo sa buhay natin, di ba? Sa buhay natin, mayroon kasi tayong napagdadaanan na iba't ibang panahon, sa iba't ibang pagkakataon at sa iba't ibang oras. Dito sa Ecclesiastes, it reminds us that God has a purpose in our life. Di ba? Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Bakit wala tayo dun sa kung nasaan dapat ay nandun tayo? Di ba? May mga tanong tayo na hindi natin alam kung ano ang kasagutan. Dahil sabi sa Deuteronomy, na may mga bagay, parang hindi ako sanay na nakapirmis lang ako. Parang may mga bagay na hindi ibinigay sa atin lahat ng sagot. Some of them are still kept by God. Pero ang ano lang natin doon, sa buhay natin ay may iba't ibang changes. Di ba? Mula nung ipinanganak tayo hanggang ngayon, kung ilang taon na tayo, ay may iba-ibang pagbabago. So dito maaan natin na dahil ang buhay natin, dito sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Hindi kung magkaedad tayo or parehas tayong nasa win, ay iisa lang ang panahon natin. Mayroon tayong kanya-kanyang season and time for every purpose. Kung ano ang purpose ng buhay mo, yun ngayon ang dapat nating lakaran. Diba? We experience spiritual, emotional, and physical seasons in our life. Minsan, mainit kang magdasal. Minsan, walang ganang magdasal. Minsan, mainit ka. Minsan, di ba? Hindi kasi lahat pare-parehas. Hindi pantay-pantay. Kasi, God is a God of variety at saka changes. Hindi ka dapat na, yung pamutos na, di ba naiinip ka rin? Bakit kaya ako nandito? Naiinip na ako. Kaya pumunta na, nagbiyahe na naman ako. Then, each season has a challenge and blessings that we are going to embrace with faith. Sa bawat panahon na mayroon tayo, kailangan natin i-embrace. Kailangan natin bigyan ng, kung nasaan tayo, make the most of it. Diba? Kung nasaan ka, i-enjoy. Sabi kanina doon sa binasa natin, di ba? Kung nasaan ka, enjoy life. Hindi yung, ang ganda-ganda ng buhay mo, pero wala tayong ginawa kasi magreklamo. Nahon? O nandito ka sa season na to, ang tinitingnan mo yung susunod. Hindi ka pa nga dumarating doon eh, yun ang tinitingnan mo. Or tinitingnan natin yung nakaraan. Let us enjoy the moment. Kasi at a perfect time of God is, sabi nga, when it is God's time, it is perfect and it is good. Tingnan natin kung bakit, ano ang kinalaman nito sa atin. Okay? Una ay ang 4 na uri ng panahon. Bakit ang kinalaman ng panahon na ito sa atin? Ang tawag sa una ay spring. Ang spring ay tagsibol. Can you tell me something or pwede mo mag-share? Ano ang naiisip nyo? Ayun, nakaupo lang kayo. Pag spring or tagsibol, ano ang masasabi nyo pagka springtime? Springtime flowering. Flowering, yes. Doon sa picture natin, diba? Nagpa-flowering. Ano pa? Greening. Greening, tanim. Yes, nagtatanim. Or ano, meron pa. Sige, more. The weather. The weather or, nag-isaya ko doon. Ano pa? Ano ang nasa tagsibol? The word from the word spring or from the word tagsibol, what comes into your mind? Yes, Sister Ems? Paglago. Paglago? Tagsibol? Okay, spring. Yes. Okay, so let us see. A season of new beginning. Oo, di ba? Sabi ni Sister Ems, ay sabi ko na nga po, sayang. Okay, new beginning means
birth or childhood. Sa atin na mga Kristiyano, it is a spiritual birth. Okay. Dito sa season of new beginning, parang nakas, ano? Dito tayo parang kung kailan tayo nag-umpisa yung mga bagong tanggap, yung mga bagong Kristiyano, ito yung panahon natin. Dito sa Isaiah 43:19, ano sabi dito? See? Lahat tayo sabay-sabay. See, I am doing a new thing. Now it spring up. Do you not perceive it? Parang, di ba? Na mayroon lang. Masdan mo. Ang gagawa ng isang bagong bagay. Ito ay nagaganap na hindi mo ba nakikita? So, bago. Sabi dito, I'm doing a new thing. Bago. So, spring, di ba? Di ba pagka nagsibol or spring, nakikita mo yung bagong bulaklak, yung sa Japan, di ba yung mga cherry blossom, na yun ang gaganda. Ito kasi yung pag-umpisa. Nako? Yung kapanganakan or ipinanganak. That is the spring. New time, it is a new time of your relationship with God. Kapag una kang nakapananampalataya, una kang tumanggap, this is what is spring. Okay? A season of learning, growing, and developing faith. Nag-uumpisa pa lang. Ano ang sinasabi? This is, may Bible study tayo. Di ba ganon? Kasi umpisa ka pa lang na makikinig. Umpisa ka pa lang nalalago. Umpisa ka pa lang na madidevelop ang iyong pananampalataya. Kasi wala ka dati. Mayroon nang nagbasa, sabi, ay, mayroon pala doon. Mayroon pala doon. Kasi wala pang alam. So, when you start, this is the season of learning. Dito ka palang matututo. Dito pa lang natin matutuklasan yung mga bagay na hindi natin alam. Tayo kasi dito, kadalasan, sino may bago dito? Sa kamay? Yung mga bago, 1 year, 2 years? Sa pagiging Kristiyano? Mga bagong luma. Mga bagong luma. Walang bago? Walang 2 years? 1 year? Okay, so very good. Now, spirituality, it represents our new life in Christ. Yung alalahanin na lang natin yung mga bago tayo. Ano yung mga bago natin ginagawa? Hindi natin gustong gawin, pero ginagawa natin. Ay, ang dami namang ginagawa to. Yung ko namang born again. Di ba ganon? Or sasabihin natin, ay, kasi ganun pa na talaga. Alam niyo yung changes, yung hindi, wala kang alam, at pupunta ka sa may alam, ang gusto ko lang i-add dito, yung changes, yung pagbabago na mararanasan natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Di ba? Kapag bago ka kay Christ, mayroon pang mga agam-agam, mayroon, totoo ba po? Di ba yung mga, sige sis, pray lang tayo. Ipag-pray lang natin. Parang gano'n, God really answers prayer. Yung mga, hindi mo pa kasi naranasan kasi doon ka pa lang nag-uumpisang matuto. Nag-uumpisa ka pa lang kung ano ang, paano nga ba? Dito ay season of planting seeds. Nag-uumpisa ka parang kailangan mong mag-seeding or magbasa ka para sa future. Yung mga ganon, magsumikap ka, magsigasig ka. Kailangan mo, dito sa as new Christian, you're going to embrace learning spiritual discipline. Kasi ayaw mo yung ba? Mag-devotion tayo. Ayaw mo bumangon or ayaw mo nang maaga. Di ba nandun yung, nakikita niyo ba? Hello, are you with me? Yes. Yung dating ikaw, tapos yung born again na ikaw, hinahanap mo pa at binabalikan yung dati mong ikaw. Nakakatamad ayoko mo na. Pas mo na ako. Nakon? Kasi, dito pa lang yung panahon na natututo ka pa lang, nadidevelop pa lang yung faith mo. Totoo nga ba? Diba? Nandun pa yung agam-agam mo. Nandun pa yung hindi ka, ayaw mo sumunod. New believers experience spiritual spring when they come to Christ. Yun nga, di ba? Kapag bago tayo, hello? Then, there is a challenge here. Patience is needed as growth takes time. Kailangan may pasensya. Kailangan, di ba? Kailangan natin magtiyaga. May pasensya, may tiyaga. Halimbawa, nandito ka, ayaw mo magbuklat ng Bible. Naranasan niyo yun? Di ba? Taas ang kamay na nakaranas ng gano'n. Sabi, magbasa tayo. Ay, pero tingnan nyo, ngayon, sa
hindi naman never, dahil meron pa rin, hindi na nagdadala ng Bible. Tapos sa kami na may dalang Bible ngayon. Present. O, sige, salamat. Dalawa. Tatlo. Kahit saan mo punta, dala-dala ang Bible. Bakit nasaan ang Bible? Nasa cellphone na. Nasa apps na. Pero mga kapatid, huwag natin palitan ang Bible sa apps. Kasi iba pa rin. Iba yung feeling na, kasi pag cellphone, ayun lang yun. Pero iba pa rin yung feeling na, iba pa rin, basta iba pa rin. Try it. So dito sa spring, tingnan natin ha, sana nung mga nakaraang, ito yung moment o mga time na bago pa lang tayo sa pananampalataya. Nakon? Amen. Okay. So next is, anong sunod? Summer. Ano ang summer? Init. O ngayon, ano naman masasabi nyo sa summer? Sige nga. Wake up! Mainit. Mainit. Gusto ko lang maingay. Kasi parang ako lang maingay. Okay, Tag? Tag-init. Tag-init na agad. Tag? Time of difficulty. Okay, time of difficulty, summer, tag-init. Ano ba? Dry. More, dry, summer, tag-init, dry. Ano ba? Or mainit Draw ang ulo. ba? Drought? Ano ba? Mainitin ang ulo dahil mainit ang panahon? Ano ba? Ano ba ang masasabi niyo sa summer? Di ba? Summer. Swimming. Maalinsangan, swimming. O ba? Dito na tara sa ilat at doon may swimming. Summer is sila. Next, a season of maturity. Di ba? Kasi kapag summer na, parang nandun na yung rurok na, parang matured ka na. Kasi nung sa umpisa pa lang, nag-learn ka na. Sa spring, may learning. Dito sa summer, mayroon ka na, nagmamatured ka na. Or mayroon ka ng fruitfulness. A season of growth and productivity. Ito yung time sa ating buhay, adulthood. Or yung nagtatrabaho na tayo. Young adult, di ba? Yung nanay tayo. Ito na yung, nandito tayo sa kasiga-siga. Di ba summer, yung tag-init siya yung parang peak of our life. Di ba? Okay. Dito sa Galatians 6:9, let us read. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aari kung hindi tayo susuko. So dito sa summer, di ba, church ka na, fruitful ka na, gumagawa ka dito, parang nandito ko yung masigasig ka, sige, mag-Bible study tayo, Pastor G, kung tayo sa ganito, di ba, gano'n si Pastor G, halika, nagka-caroling kayo, Christmas caroling, which is may produkto naman, di ba? Mga ganong mga bagay, dito yung kasiga-siga, this is the matured time sa ating buhay. Or, yun nga, meron na tayong labor dito. Summer growth, yun nga, sabi ni sister kanina, warm or mainit, and it is productive. Hard work and dedication lead to fruitfulness. And a time of spiritual strength and service. Ano, masigasig, mainit na lang, punta tayo sa lahat ng Bible study. Pag may nakita ka, mag-share ka, di ba? Uy, bigyan natin siya ng tracts. Ito yung mga time na, nakita ko tapos ang init-init mong mag-share, ang init-init mong mag-aya, di ba yung gano'n? Ito yung mainit ka. Nakon? Naranasan niyo ba to? Or nasa season tayo ng ganito ngayon? Ngayon, tamad na. At time of spiritual strength and service. Dito nga yung mga nag-lead ka na, kasi matured ka na, productive ka na. A season of deep in faith, leadership, and perseverance. Ingat sis, oo. Thank you. Okay, dito parang malalim na yung pananampalataya o lumalalim na siya. Nakuha niyo ba ako? I want to inject it to our life, kung paano tayo, kung ano ang summer sa ating buhay Kristiyano. Diba? Lumalalim na tayo na yung nagli-lead. Dati, ikaw ang inaaya, ngayon, ikaw na ang nagli-lead. At mayroon ng pagtsatsaga. Amen. Diba? Mayroon na nakakaranas na ng katsagaan. Then, our challenge here, spiritual warfare and attacks increase. Tandaan natin kung kailan tayo mainit at masigasig sa Panginoon, mayroon tayong attackers. Kasi
Hindi tayo, yes, may karoon tayo spiritual warfare, ayaw ng kaaway na may mawala sa member niya at mapunta magpakasigasi sa pagiging Kristiyano. Ako ano yun? Ayaw niya mabawasan. Kasi dati, andun ka eh. Diba? Dati ayaw mong sumunod, ayaw magbuklak ng Bible. Since mainit ka na, sabi nga ay sumusunod ka na, lagi ka na nakipag-usap sa Lord, lagi ka na nakipag-usap sa mga Kristiyano, lagi ka na nagsishare, lagi ka na nagte-testimony, kaya marami ang atake. Nakon? Sino may problema? See? Because you are in God's presence. Kapag wala tayong problema, hindi naman thank you. Hindi naman thank you. Hindi naman baka sabihin ako noon, pag wala kayong problema, mag-ingat kayo. Pwede ba yun? Meron namang may problema. Walang taong walang problema. Sa atin nga lang, kanya-kanya nga eh. Kanya-kanyang time, kanya-kanyang pagkakataon o panahon. Siyempre, di ba? Pag kung ano yung panahon na yun na matindi ang problema mo, hindi naman sa panahon yun pare-parehas tayo. So, alam natin na kapag mayroon tayong mainit na relasyon sa Panginoon, mainit tayo, nakikipag-date tayo sa Kanya, basa tayo ng basa, sumusunod tayo, mas marami ang problema. Or mas marami ang atake. Kasi hindi nga siya papayag eh, di ba? Hindi nga papayag na na mawala. Or ibabalik at ibabalik ka. And this time, marami ang nalalaglag. Alam mo bakit? Kasi nga, hindi nila kinakaya ang problema. So kapag mainit ka doon, mas marami. Parang ayoko na. Nanlalamig ka na. Kasi nga, sa dami ng problema, parang, nakon? Nangyari na ba sa inyo? Ang minsan ay umayaw na. Minsan ay sinabing, ayoko na munang mag-choice. Or ayoko na munang makinig. Or ayoko na munang magbasa. Pero salamat dahil alam ng Diyos kung sino ka. We are God's children. Alam ng Diyos na nalalamig ka lang. Alam ng Lord na nangihina ka lang. Kaya binibigyan niya ng tao o gumagawa siya ng sitwasyon para ibalik ka sa Kanya. Nakon? Amen. Napagdadaanan natin yung mga challenges na to. Yung mga nangyayari, hindi lang kayo, hindi lang ako, lahat tayo ng mga Kristiyano. Next! Wow, ang bilis ko. 5 minutes na lang. Autumn or fall or taglagas. Ano na dito? Mamaya natin explain lahat. Sige. Fall. Fall, taglagas. No, wala na. Ano pa? Backslided. Backsliding. Okay, ano pa? Nalalagas na raw. Nalalagas na raw. Okay, so tingnan natin kung ano meron dito sa taglagas or a season of transition. Hindi lahat naman ng negative ay nalalagas. Nalalagas dahil nagkakabunga. Di ba? So dito ang time, palakaran natin mga sarili sila. Nalalagas ay negative. Yung pala nalalaglag dahil hinog na ang bunga. Yung mga itinanim natin, yung inalagaan natin, yung pinag-pray natin, makikita mo na sa church na. Amen. Ako? Kasi ang sabi ng Lord, ang iyong ginagawa ay may kaduluhan. Especially kapag pinay para sa Diyos. Yung pinag-pray mo, yung tinitsaga mo ng mainit na mainit, tapos sorong tayo doon. O kaya sabi mo, sige magkaroon tayo. Sa kakakaroon, andyan si Sister Maylene. Nakon? O diba? Palakpakan natin ang buhay ni Pastor G at ang mga kapatiran at si Sister Maylene dahil narinig niya ang boses ng Diyos. Amen. This is the season of harvest. Si Sister Ebs, o diba? Sa ano ka rin? Sa... See? Marami dito. Ako rin, tsaga din ako. Alam niyo ba na, ano din ako? Ano yun? Bunga din ako. Bunga ako ng kakulitan ni Pastor G. Amen. Kasi sa buhay nga natin, dumarating yung time na nalalamig tayo, pero hindi tayo nalalagas ha. Taglagas man ang kapulis ng Lord. Tandaan natin
reflection, malakas ka na. Kasi namunga ka na, di ba? Namumunga ka na. Ibig sabihin, makikita na, mas marami ang pagsubok dito. Kasi may nakita bunga eh. May pumupukol na. Di ba? May babato na sa'yo na hindi lang pagsubok na ano pa rin tao, nakikita ka na. This is the time na kailangan natin ay wisdom to guide to guide us in every situation that we have. Dito, sabi sa Psalms 1 and 1:3. Let's read. And he And he shall be like a tree planted by the river. bring forth his fruit in his season. Okay, sabi-sabi lang tayo. Bakit hindi ko parang narinig? Ayan, okay? And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bring forth his fruit in season. Sa Tagalog, katulad niya yung punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Lagi sa diwa ang taon at namunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. Ang fall ay hindi negative ha. Dito pa lang nagtatagumpay. In positive way, sa ating spiritual life, tayo sabi dito, kapag ikaw ay sa Psalms, kung binasa natin ang Psalms 1, di ba? Kapag ano ka ng nasa batisan na namumunga ka ng namumunga. Kaya kapag rooted tayo sa Word of God, nagpe-pray tayo, nagbabasa tayo, nakikipag-date tayo sa Lord, mayroon tayong bunga. Sabi dyan, ano man ang kanyang gawin siya, pagtatagumpay. Amen to that. Di ba, mga kapatid? Kahit nahihirapan ka, sige lang. Dahil alam natin na magtatagumpay tayo. Dahil sabi sa pangako ng Lord, anuman ang ating gawin, tayo ay magtatagumpay. Kahit nabiyatuhin tayo, sumpitin pa nila yung bunga natin, may nakita, uy, may patience siya. Ang galing ko nga. Di ba ganun si Satanas? Uy, may love siya. Teka nga, pagalitin ko nga. Ay, may sipag siya. Teka nga. Ganon kasi nakikita, kapag namumunga tayo, when we have Galatians 5:22-23, di ba? The fruit of the Holy Spirit. Kapag hindi tayo sa bunga, nakikita yung bunga natin, mga kapatid. Pero, kapag yung bunga na yun ay nakita ng iba, nakita ng kaaway, sasabihin, aba, malakas ang pasensya nito. Aba, kahit ito, tingnan niyo, mas bumunga. Di ba sinusubok tayo kung saan tayo malakas, doon tayo sinusubok. Kaya kapag may pagsubok tayo, tingnan natin, malakas ako dito. Kaya sabihin mo, it's not me, it's all about you. Kapag sa buhay natin ang mga pagsubok, lumakaan lang yan. Everything comes to pass. Kaya wala pang pagsubok na hindi kinaya. Dahil lahat, kapag may pagsubok tayo, God prepares a way out. Gusto lang ng Diyos na makita, ano ang mali ko? Bakit ako nagkaroon ng pagsubok na ganito? Bakit ako nandito sa sitwasyon na to? Kasi sabi na, di ba? Ang ganda ng pangako ng Diyos, mahawakan lang tayo. Kung may pagsubok tayo, kung may mga mali tayong nagawa, we're going to say sorry and return or repent and return to your first love, which is God. Sabihin mo lang, Lord, sorry. Pero hindi ko kaya hindi ko makita ang way out. Di ba, kung may problema tayo, hindi ko makita ang daan pabalik sa'yo. Hindi ko makita paano ako makakalabas dito. Kaya ang sabi, kailangan lang nating bumalik sa Kanya. Kaya tayo binibigyan ng pagsubok, minsan tinatapik tayo. Oy, lumalayo ka na. Kasi kailangan magkaroon tayo ng wisdom. Sabi nga dito, we are going to use wisdom, the knowledge, understanding, and wisdom from God. Hingi tayo, Lord, tulungan niyo ako na makayanan o magkaroon ng wisdom sa mga time na to. Then, lagi tayong magpasalamat. Speak gratitude. Diba? Lagi tayo magsabi, Lord, thank you. In any way. Tingnan natin kung ano ang mayroon sa Taglagas. Harvest times. Diba? Dito na yung, sabi nga kanina, yung namumunga ka na, kaya kung ano ang tinanim, meron kang aanin. Hindi ka pwedeng umani pag wala kang tinanim. Maliban na lang, nagtanim yung kapit, ay, ang dami naman ng bunga mo, ba hindi? Di ba ganun tayo? Uy, ang dami ng mangga mo, di ba pag mga namumunga ka, nakikita ka nila, ay, hindi naman. Then, yun nga,
it's time to share kung ano man ang may kung kaya mo i-share. Pero sa amin kasi, di ba sa atin, kapag may bunga, hindi naman binibili nung araw eh. Ngayon na lang natilig na. Pag mayroong dumaan ka ng bahay, kung hindi kunin, hihingin o kaya ay ninanakaw. Kaya kailangan sealed ang inyong mga bunga para hindi manakaw. Okay? Pag ninakaw ng kaaway ang ating mga bunga, doon ay marating ang maraming problema. Pero, alam ng Diyos na kapag may itinanim, may aanigin. Wala pa yatang nagtanim na hindi umani. Maliban na lang kung mali yung tinaniman mo. Kung hindi ito sa Diyos, dahil wala kang gagawin para sa Diyos, na walang kabuluhan. Tandaan natin, kapag nagtanim tayo sa Diyos, sa gawain niya o sa Kanya, lahat yun ay may balik sa atin. Amen. Hindi naman, uy, nasabi nga, Lord, ibabalik mo sa akin ng 60 na tumako, nagbibigay naman ako ng thanks, bakit wala akong pera? Pero hindi ka nakakasakit. Diba? Yes. At iningatan ka, pero mo, ilang taon ng ganyan, buo ka pa rin. Nako? Yung mga bagay na hindi natin nakikita, akala natin, pinabalibala natin. Pero sa totoo lang, it is always God's hand na nakikita na gumagawa sa panahon na akala natin ay malayo tayo sa Diyos. Okay? So dito ay kailangan natin, dito sa taglagas na to, bukod sa harvest, kailangan din natin a season of reaping spiritual rewards for faithfulness. Kapag matyaga ka, kapag nag-aaral ka, mayroon talagang reward dyan. Kapag may ginawa kang kasalanan, mayroong palo. Diba? Mayroong consequence. Tandaan yan. God is, anong tawag na to? Just. Kapag gumawa ka ng kasalanan, sure, may consequence ka. May palo ka. Bakit ako pinalo? O pinapalo ko ng Lord. May mga time na akala mo pinalo ka, hindi naman pala. Kasi gumagawa tama naman. Pero kapag may alam mo may kasalanan ka, yun talaga yung time na napapalo ka. Pero, wow! Sunod-sunod ang blessing. Bakit? Kasi reward for your faithfulness. Diba? This is the time. A time when God removes what is no longer needed. Diba nagpo-fall? Yun na yung negative dyan. Sa fall, sa taglagas. Ang nalalagas sa atin, yung mga hindi na natin kailangan, yung mga extra baggage natin, yung magiging mapag-isip ng marami, inaalis na yan. Amen. Diba? Kasi ang bunga na maganda, yung mga inaalis na yan. Hindi ka na nakikichismis, kundi ang chinichismis mo ay salita ng Diyos. Ano ba kapatid? Di ba kapag nakikichismis ka natin, uy, nakita mo ba yung kapatid si Edwin? Tingnan mo yung damit niya, ang ganda ba? Kunwari, gano'n. Diba? Pero ngayon, hindi mo na siya nakikita. Ang nakikita mo lang ay yung sarili mo na pinagpapala ng Lord. Kasi uy, alam mo kapatid, alam mo ngayon, iba na ako. Oo nga, ano ba ba nagbago mo? Kasi, I have God. Gumagawa na siya sa buhay ko. Alam mo ba, na dati sakitin ako, pero ngayon lagi na akong pinapagaling. Alam mo ba, na dati nag-iisip ako, pero ngayon, mayroon na akong peace. Sa mga bagay na makikita natin na may inaalis sa atin. Pinoprong tayo. Tinatanggalan tayo. Kaya masakit din minsan. Hindi lang minsan, kaya kung saan tayo sanay, napakahirap alisin. Diba? Yung dati na basta yung mga dating negatives mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, He removes what is no longer needed. Hindi mo na kailangan yan. Extra baggage lang yan. Imbis na susunod ko kay Lord, nalilingon ka patuloy. Naalala niyo si Lot, yung asawa ni Lot? Dahil sa kanya kayamanan, ang sabi huwag kang lumingon, pero lumingon niya dahil natin ang kanyang puso. Kaya inaalis sa atin ng Lord yung mga extra, yung mga hindi natin kailangan, kasi baka lumingon pa tayo. Pag lumingon tayo, yun ang salabat. Ibig na, time is out, kailangan may gawin ka, pero nakatingin ka pa rin sa nakaraan mo or nakatingin ka pa rin sa mga bagay na dapat na isinuko na. Nakuha natin yun? So, kailangan natin magpatuloy. Ang challenge dito, letting go of old ways or past season can be difficult. Mahirap. Kasi yung mga transition, yung pagpaiba-iba, diba dati, bata pa ako, bakit ngayon hindi ko na kaya umakyat sa matataas? Kasi hindi mo tanggap na tumatanda ka na. Nakon? Parang dati, bakit dati ang ganda-ganda ko? Bakit ngayon ganito na? Dati ang bilis-bilis ko the changes, mga kapatid, the changes that we are in
minsan natatanggap. Or hindi natin, parang bang hindi natin na-embrace. Bakit? Kasi mayroon tayong, andun pa yung love natin sa nakaraan. Gusto mo pa yung teenager life, gusto mo pa yung single ka, gusto mo pa yung masarap ang buhay, pero nandito na tayo. We're mature, meron ng mga anak, meron ng nakatingin, meron na tayong mga anak sa pananampalataya. Kailangan makita sa atin how we live a holy life. Walang holy, as in walang holy, yes, but we can live a holy life. The difference, nakon? Hindi na tayo mamumuhay sa dating atin. Kasi inalis na nga niya yun eh. Letting go of old ways. Kung dati may mga kasalanan tayong pinamumuhayan, yung nandito talaga tayo, pero nung inalis tayo, God will take us out of that. Dahil alam ng Diyos na sa gabalgan. Masakit, mahirap, pero ang Diyos ang gagawa ng paraan. Ang Diyos pa rin perfect time. Bakit sa ngayong panahon, Lord, hindi ko kaya masakit. Eh, kailan hindi sasakit? Diba? Kailan hindi masakit kapag may tinanggal sa'yo? Ngipin nga lang, pag minunutan ka ng ngipin, hindi masakit? Sino ang pagpapulutan ng ngipin? Magpapabulot pa na. Oh, magpapulot pa na. Sino dito ang binusutan ng ngipin na nakatawa? O, see? Yan, injectionan ka pa. Dahil masakit kapag may inalis sa'yo. Nakon? Yun ang ibig ang ano natin doon, kailangan natin na tanggapin ano man yung sakit na ito kapag alam natin that it is from God. Malalaman naman natin yun kapag lagi tayong nakikipag-iisa na, lagi tayo may oras. Kapag may relasyon tayo, di ba sabi mo noon, kapag may relasyon kayo sa Lord, walang lihim sa inyong dalawa. Nakon? Kasi, best friend mo nga, sinasabi mo lahat eh. When God is your best friend, malalaman at malalaman mo rin lahat. Hindi man audible na marinig mo, pero by reading the Word of God, binibigay sa atin lahat. Next! Ano na tayo? Last na. Winter! Patapos pa lang. Ngayon, ang biktima ako dito eh. Sabi na nung sa ilat, pagdating ko ni Corey ko, kailangan ko ng medyas, kailangan ko ng... So, taglamig. Ano man sabi niyo, the past winter, ngayong winter, ano man sabi niyo sa winter? Malamig. Taglamig nga. Ano pa? May ice. May ice. Walang ice sa Pilipinas. Mount Hermon. Walang ice dito. Okay, sa Mount Hermon, pinag-comisan ako sa taglamig. Tinan mo nga. Okay, ano pa? Sa buhay natin, ano kaya ang winter? Ang lalamig. Nalalamig. Nalalamig pag winter. Okay, very good. So, kasi taglamig. So, ito na yung time na ano? Natitest ka na? Another? Yes, thank you. Ano na yung time na to na winter? When you reach your winter time? Time to rest. It's time for rest. Parang napagkanan mo na lahat. Oh Lord, I want to enjoy with you. Ito na yung time na parang tapos na. Victory. Okay. So yun, tama yun. A season of testing, rest, legacy. Later years, ito na yung matanda ka na, wala ka nang magawa. Nag-reflect ka na lang, kung ito pala yung nagawa ko ng kabataan ako. Marami din pala akong na-sharean. Di ba? Ito na yung nag-reflect ka na. Di ba? Masakit man ang kasukasuan. Pero, we are already excited for the eternity. Anong sabi ni Pablo doon? Nagawa ko na ang aking gagawin. So, isinalin niya na kay Timothy ang lahat. Sabi niya sa 2 Timothy, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Pinagbuti ko ang aking pagkikipaglaban. Tapos na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Pero masarap pa rin kasi magpalingon-lingon din. Alam mo, naninibago lang talaga ako. Kasi sanay ako nang lumalapit pa doon. Sanay ako nang tumitingin. This is transition also. Amen. Nandito rin yung church. Alam mo, nakakatuwa din yung tanggapin natin. Okay. So, mayroon ding changes. The changes happen talaga sa buhay natin. This season sa winter ay, tingnan natin what is in winter. Kung taglamig, sabi nga nanlalamig ka na. No, hindi tayo nanlalamig sa pananampalataya dahil this time, a time of stillness, rest and waiting.
maghihintay ka na parang, Lord, ang sarap na makasama ka. Diba? Kapag tapos na tayo sa purpose natin, hindi na natin sabihin, Lord, pag maganda na tayo, yung mga 80 plus na, sabi ko, Lord, baka natin wala ako ng 80 plus. Then, kapag nandun ka na sa time na parang, Lord, I have to be with you. Excited ka na makita ang langit. Kasi kung sa langit, ang isipin mo sa langit, alam niyo ba yung mga gold, yung mga mamahaling hiyas, mamahaling ano, tatapakan mo lang yan kasi iyon ang mga bato. Nako, tayo dito pag nakapalong, alam mo, diamond yan. Parang diamante yan. Pero pagdating mo sa langit, wala pala yung sinabi dahil iyon ay mga bato. Baka hindi po ang kilala yung mga bato doon na ginagawa sa langit. Diba? Pero dito, precious sa atin sa langit, wala. Dahil wala naman tayong magdadala. We're waiting to be with the Lord. Ako? Pag winter na, pag matanda na, ang sasabihin natin, uy, huwag nyo sabihin, uy, mamamatay na yan. Magagalit siya tao. Basta sabihin natin, uy, winter na siya. Ayaw, winter. Parang kahit namin lang. Kapag may sakit na, talagang naging oh no, you're still young. Yung nandun ka na sa bed, deathbed na, huwag ka tayo masaktan. Ang sasabihin na natin, uy, winter na yan. Hindi, totoo yun. Alam niyo, masakit ang separation. Pero maganda rin, in a term. Kasi mag-overpopulate na ang mundo kapag hindi naman tayo umalis dito. We're just, ano yun? Nandito lang tayo, manlalakbay lang tayo dito sa mundo. So time to go home, which is in heaven. Kaya nga, mga kapatid, kapag wala pa kayong Kristiyano, wala pa kayong Kristo sa buhay nyo, this is your time. Kapag dumating kayo sa winter, na wala kayong Kristo, o yun, saan kayong pupunta? Kasi babalik tayo sa ating tahanan, which is langit ang ating tahanan. Nakon? Kapag ito, sabi nga, may feel like season of loss, trials, or silence of God. Pag matanda ka na, parang, may Diyos pa ba? Hindi na pinakalakan. Parang gano'n, di ba? Parang ang dami nang inintindi, dami ano. But if you are with the Lord, parang ang saya na. Kapag tumanda ka na, parang may pinagkanalaan. Di ba? Hindi ba kayo nainip? The next is a season of testing and refining. Parang inaano ka na. Ayun, yung... Okay, faith is strengthened through trials and perseverance. Dito, yung pananampalataya mo buo na. Hindi ka na matikinap. Siguro pag winter ka na, naman, backslide ka pa. Nako, tignan natin. Hindi na. Winter time na. Uy, winter na siya. Tapos sasabihin mo, ay nako, wala kang Diyos. Parang noong pala magbabackslide. Parang hindi na, di ba? Ano na? Buo na yung pananampalataya mo, nasubok na ng panahon. Nakon? Kapag ganun din na tayo ay, ano na, parang, sure na ako, Lord, nasa'yo ako. Kasi napagdaanan mo na yung faith mo, wala na, tapos na nakaranas na ng mga pagsubok. Maganda, di ba? Dito, the challenges, it can feel like God is Jesus. But He is working in the scene. Akala natin kasi di ba pagka matanda na tayo, hindi na natin nagagawang ano. Minsan pa di ba nakita, sino mga kita naman tayong lahat, di ba? Yung matatanda, ito yung time na akala na mayroon na tayong yung parang kawawa. Self-pity na tayo, no? Wala na yung mga anak ko, wala na kasi ako magagawa. Ganun na, di ba? Ganun na ang matatanda. Iiyak na mag-isa, kakain na mag-isa. Nakon? Dito na yung parang wala ng Diyos, wala ng mga kaibigan kasi yung ibang mga kaibigan na winter na rin. So ikaw wala rin nakapag-binigyan na ng Lord ng mahawang buhay, pinasaan na sila nito. Hindi totoo yun. Kapag ka winter time na, nag-uuna-unahan na. Ngayon, pag binigyan ka ng Lord ng mahawang buhay, sasabihin ng mga anak mo, huwag mo sasabihin na may nag-winter na, umalis na yun ha. Di ba? O nasan si ABC lang. Pero kaya ba? Kasi masasaktan or alam mo na kasi, susunod na ako. Kaya natatakot sila na di ba yung time na yun, ayaw nilang pag-usapan dahil susunod na sila. Nakon? So this time, akala natin ay walang Diyos. Pero dito ay, dito sa ano na to, faith is strong. Nakon? Amen. Masyado nang malalim na tayo, pero meron pa rin mga emotionals pa rin ang mga nandito sa time na to. Then,
rest in God's presence. Amen. In God's faithfulness. Kapag nasubok na tayo ng panahon, nasubok na tayo ng ating pananampalataya, nasubok na ang ating pananampalataya, matibay na tayo. Amen. Kaya mga kapatid, nasaan tayo ngayon? Diba? Nasa Winter Aviv. Nasa winter. Nasa winter Aviv. Nako, sabi niya, nasa winter Aviv tayo. Palakpakan natin ang Lord. Ito yung time, when you are in winter, ipasa na natin ang torch. Amen. Dahil alam na natin na hindi natin kaya. So kaya mag-anoint ka na. Kaya mayroon ka nang ititrain mo na. At huwag mo nang isipin na ikaw pa rin. Kasi nga, malapit na or winter na tayo. Amen. So we pray na maabutan pa natin or lumating pa tayo sa winter time. Ngayon, in every season sa buhay natin, teka, nasa ano naman? 4 seasons of life. Tingnan natin yung 4 na to. Kung nasaan tayo. Spring, sa oras ng spring, yung pagsibol, embrace new beginnings with faith. Kailangan gawin natin, kapag doon sa mga una pa lang, pwedeng anuin natin na kung ano man yung mga pagbabago, tanggapin. At saka kailangan mayroong tayong pananampalataya kasi this is the start that we are going to have faith in action. Diba? Summer, stay rooted and bear fruit for God's kingdom. Kapag nasa summer tayo ngayon, may mga summer pa rin dito, di ba? Minsan naman sabay-sabay yan, wala pa lang sa winter, dahil mga bata pa tayo. So dito, kapag summer na talagang kailangan mong magsumikap, sige, ano lang, tanim lang ng tanim. This is the planting time or for the future. Then dito naman sa fall or autumn, trust in God in season of change and harvest. Kailangan natin i-entrust sa Lord ang lahat. Kasi nagkakaroon na tayo. Okay? Trust God in season or of change and harvest. Kasi yung mga pagbabago ay minsan hindi natin natatanggap. Kasi nandun pa tayo, alam nyo kahit naman saan, di ba? Kapag mayroon tayong changes, hindi talaga natin yung nakikita. Hindi talaga yun na mabago basta-basta. Okay, tayo ngayon. Nasaan tayo? Walang sumasagot. Tandaan natin mga kapatid, in this season of our life, God is in control. Mahirap man from the beginning, mahirap man yung mga changes, yung mga nangyayari, mahirap man, pero ang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat. In God's time, or God's perfect timing in every season. Nandun siya. Kasama natin siya. Kasama siya o siya pa rin ang nag-orchestrate ng lahat. Nakon? Now, sa mga season na meron tayo, did we allow God to hold us? Ang Diyos pa rin ba ang may hawak kapag may dumarating na problema? Kapag sa mga pagbabago? Diba? Siya pa rin. And let us learn to surrender everything. Pagka tinanggap natin, ay, nandito na pala ako sa summer pala ngayon sa buhay ko, or autumn na ngayon, nalumunga ka na. Minsan, hindi mo naman, may mga bagay na kasi kahit naliat-liat, di ba yung paghalimbawa, yung summer ngayon, yung winter, akala natin, sa amin doon, akala namin summer na, nag-change na kami. Yung pala, mayroon pa rin, winter pa rin. So may mga time na hindi natin basta-basta na naiiwanan yung season na yun ng buhay natin. Pero at least, kapag mayroon tayong pagdadaanan na gano'n, i-entrust natin sa Lord. Let us surrender everything to God. No matter what season you are in, trust God's timing. Learn on Him for wisdom, strength, and direction. Sa buhay natin, nandito pa lang tayo ngayon sa kalagitnaan. We pray. Let us pray. Let us stand up. Thank you, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Hilingin natin sa Lord na sa bawat panahon na meron tayo, ibigay natin sa Kanyang lahat. Father God, you know us. Hindi mo kami pare-parehas ng panahon. We have different seasons, Panginoon, Lord God. But Lord, teach us na ikaw ang makita namin na siya ang gumagawa, siya ang nag-orchestrate ng aming buhay in every season, Lord God. Lord, ang aming narinig sa panahon ngayon ay maging pattern or maging
yung titingnan namin, Panginoon, na hindi pala pare-parehas ang panahon. May panahon na kailangan namin lumuhod at umiyak sa